Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninive, "Ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakanin isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos." Nagbago siya ng kanyang pasya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Hindi mo na nais ang mga panghandog sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko o Diyos na karapat-dapat ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas." Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga Ninive, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas, ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapanalig. Naririto na naman po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Sana po kayo nasa mabuting kalagayan at puno pa rin ng pag-ibig at pag-asa sa ating Panginoon. At dahil nagsimula na yung panahon ng Kwaresma, ngayon po ay ang unang linggo, ang Miyerkules sa unang linggo ng Kwaresma. At nais ko pong bigyan ng pansin itong salita ng Diyos na kung saan sinasabi, naging palatandaan si Jonas. Gayon din naman ang anak ng tao para sa mga tao sa kasalukuyan. Humihingi po, mga kapanalig, yung mga tao ng parabagang tanda, sign, na si Jesus nga ang Mesiyas. Ano ang sagot po ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, gayon din naman ang anak ng tao para sa mga tao sa kasalukuyan, naging palatandaan si Jonas para sa mga taga Ninive. Ano ang ginawa po ni Jonas?
siya ay nag-preach doon sa Ninevites na makasalanan. At na-convert po yung mga Ninevites. Pero sa simula po kay Jonas, ay ayaw niyang pumunta sa Nineveh. Kaya nga, ano ang ginawa? Ay sumakay siya, palayo sana sa Nineveh. Pero biglang nagkaroon ng ng malakas na unos, ng bagyo, at nang nagtanungan, si Jonas po pala daw ang naging sanhi ng ganitong kasamaan ay masamang panahon. Kaya tinapon si Jonas. At doon si Jonas ay napunta ba o nilunok po ng isang malaking isda. 3 araw ho, si Jonas doon sa whale, the big fish, no? At iniluwa si Jonas sa Nineveh. So ayawin niya man, gustuhin niya man, nandoon pa rin siya sa Nineveh. At dahil nakita niya na wala na siyang magawa, doon nag-preach ho. Nagpahayag ang si Jonas na kung hindi magbabago ang Ninevites, ito'y magugunaw. So, na-convert po yung Nineveh, mga Ninevites. Ang ating Panginoon ay ganun din. Sabi niya, palatandaan, nais naming palatandaan. Makita namin. Sabi ng Panginoon, wala nang iba. Sabi niya, kung si Jonas ay 3 araw nandoon, ganun rin. After 3 days, mabubuhay muli. Hindi maniwala yung mga taga-Israel po, yung lalong-lalo na sa mga Israel, sa Jerusalem. Hindi nila matanggap-tanggap na maaari na si Jesus ay magkakaroon ng pasakit, tapos siya'y ipapako sa krus, mamamatay, at 3 days after, ay siya'y mabubuhay muli. Yan po yung palatandaan. Ito'y pinapakita na ang salita po ng Diyos ay hindi po nagiging totoo, nagiging tapat kung walang kaakibat na gawa. Si Jesus po na ang salita ng Diyos, ginawa niya, siya'y nabuhay, at ang kanyang buhay ay naging gawa. Okay? Not only the word, hindi po mahihiwalay ang salita at gawa. Kaya nga, kapag nangangako tayo at hindi natin tinutupad, hindi ba, sasabihin natin, ay naku, napako na naman ang pangako. Marami ho ang pangako. Darating na naman ang eleksyon. Mangangako na naman po ang mga politicians. Salita, napakaganda. No? Lahat na lang ng kagandahan ipapangako sa atin. Pero pagdating, kapag nahalal na, nako, iba na ho ang gawain. Yung salita at gawa ay hindi na po nagtutugma. Kaya nga pala, nais ng Diyos, halimbawa na ibinigay ni Jesus, na ang kanyang pangako, what He promised, He fulfills. Sinabi niya na after 3 days, siya ay mabubuhay muli. At lahat ng kanyang sinabi ay kanyang ginawa. He sacrificed Himself. He offered Himself for us. At dahil dito, ang kanyang salita ay nakita sa kanyang gawa. Ang tanong po, mga kapanalig, nakikita ho ba sa ating mga gawa ang ating salita? Tayo ba ay nagiging trustworthy dahil kung anuman ang sinasabi natin ay naisa sa katuparan natin sa ating buhay, sa ating gawa. Kung tayo ay magsasabi na bukas, 10:00, magkikita tayo. Magkikita tayo. Nandoon ka. Hindi po na after some time sasabihin mo, sorry, naku, nakalimutan ko. Oh, anong ibig sabihin yan? Otherwise, kung ikaw ay senior citizen na, maaaring maunawaan yan dahil siyempre malimutin, kaya ko, no? Pero kapag ipinangako mo sa isang tao na ikaw ay pupunta ro at gagawin mo, sana naman, pupunta ka at gagawin mo.
Hindi ba? Dito po nasisira ang ating pananampalatayang Kristyanismo. Ang ating pananampalataya sa Diyos, paniniwala natin sa Diyos. Dahil iba ang ating buhay, iba ang ating gawain sa ating paniniwala. Sana po, mga kapanalig, ang ating pananampalataya ay totoo dahil lahat ng ating salita ay ating naisasabuhay. Ang salita at gawa ay nagkatugma, ay tugmang-tugma. Dahil dito, tayo'y paniniwalaan. We become trustworthy. Then, when we become trustworthy, then they will know that our faith is alive. Ang ating pananampalataya ay buhay na buhay. At ang salita ng Diyos ay nagiging salita ng buhay. Amen. Did you know what the baby Jesus saw when he opened his eyes for the first time? I know that it was some loving eyes, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth, all alone and unwelcome. He came to this earth, a quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger. Did you know what the dying Jesus saw when he closed his eyes for the last time?